Magandang araw mga idol, ito ang inyong Anwagi. Narito tayo ngayon sa isang maliit na project na isisingit lang natin. So mayroon yan leak sa bubong na bumabaha sa kusina. So ito, tingnan muna natin, check natin. Akyatin muna natin kung ano yung problema doon sa itaas. Tara! Kailangan na i-pull out natin itong aircon na to at malagyan ng tamang yung holder niya para hindi ganito, kasi yung ibang tubig doon na rin dumadaan sa may yung sa may yan, yung bubong na yan, napasok dito sa may ganyan ng aircon, kaya tumababa dito sa may tagiliran, napasok dito sa may looban ng simento. Saka ito, giba na rin to, kailangan na rin yan mapalitan. Maganda dyan ang gamitin natin, angular bar na, yung bakal, para hindi na ganyan na nabubulok agad. Ayan, pati yan, pati yung isa na yan, for pwedeng isahin na natin yung bubong nya magkasama na, para isa na lamang yung bubong na gagawin natin, simula dito hanggang doon na diretso, kasama na yung aircon. Video natanggal na nung kasama ko yung bubong, tinanggal namin doon kasi bagsak na talaga. Ayan, mamaya gagawa na kami ng frame na gagamitan lang namin ng tubular yan, at nakakagamitin namin tubular na lang. Dahil dun sa leak mga idol sa bubong, ito ang naging resulta. Yan, nagbaba, nagwawalis-walis tayo ng ganyan. Kawawa naman yung bantay dito. Ayan, kikita nyo, nagtutubig ang lalim ng baha. Ito ang niresulta. Ayan, nababakbak na yung cabinet nila. Tapos ito, yan, gumiba na. Ayan. So yan ang gagawin natin dun sa itaas. Talagang malaking perwisyo na. Ayan, ginagawa na namin yung pinaka-trusses niya doon sa bubong na papalitan namin. Gumamit kami ng tubular na 2x3. Ayan lang. So ayan, kita nyo yung welding namin, baby yan, kasi yan sa backpack. Ayan, tuloy-tuloy lang na ito mga lodi. Ayun, nakagawa na tayo ng dalawa. Isa na lang ang kulang, bali tatlo kasi yan. Kasi bali 3 meters lang naman yung haba. So tikalahati na lang, 1.5. So yan, bali tatlong ganyan yung gagawin namin. Yan yung code ng ginamit namin. Galvanisado nga lang ito, hindi BI yung nagamit namin. Pero ang thickness nito 1.5. Makapal to. Kitang-kita naman yung kapal niya, ayan. Kaya maganda naman siya i-welding. Ayan, tulong na kami dyan. Ako ang nagkakating, tapos yung kasama ko nagwi-welding. Inanakaw lang namin yung oras kasi paulan-ulan eh. Ayan na, umulan na. Dito na kami sa loob, lumipat. Nakaka-ground na talaga doon sa labas. Yan, ito na yung last na ginagawa namin na kasama ng mga trusses. Lalagyan na lang namin ng tainga itong bandang huli na to. Kasi wala kaming doon, space para mahigpitan namin, kasi actually niyan dito namin binubutasan yan sa lugar na to. Tapos doon namin hinihigpitan dito sa loob na to yung expansion shelf o dynabolt pala gamit namin. Yung isa meron na yun. So sa pag-welding pala nung mga ganito mga idol, kailangan ang gamitin yung welding rod, yung maliit, yung 332 yan 2.5 yan, ganyan. 60-13 yan. Ang best brand, ako kasi ang ginagamit ko kalimitan Fuji weld at saka yung Nihon weld. Yung iba hindi ko alam kung mas matibay, pero gano'n, kailangan maliit lang gamitin. Huwag kayong gagamit ng 1.8 kasi masyadong malaki. Manipis lang naman kasi yung mga tubular. Pero ito, makapal to, ginamit namin 1.5 yan. Galvanized na yung ginamit namin dyan na tubular. Hindi na kami gumamit nung BI kasi yun maganda rin i-welding yun. Ang problema doon, pagpipintura ka pa rin,
ng epoxy primer at minsan lumulutang pa rin yung kalawang. Ito naman galvanized na to, okay lang kung pinturahan pa ninyo uli ng epoxy primer, walang problema yun. So yan, nakakabit na natin yung huli, yung last na trusses natin. Truss talaga yan dahil isa lang pag marami trusses. So ang gagamitin natin dyan, Dynabolt. Ayan o, Dynabolt, iba yung expansion shield. Ayun, kung mapapansin mo, wala kayong nakitang tornilyo, di ba? Ayan o, pero nakakabit na siya. Ayan, kasi ganito yung ginawa namin dyan. Ito nga idol, ayan yung butas. So ngayon pagka lagay yung Dynabolt, dito siya ipapasok, no, dito. So yung tornilyo niyan dito na sa loob. Pansin ba ninyo, nakakabit na yan, no, sa wall, pero wala kayo nakikitang tornilyo, no, o anumang naka-welding dyan. Lahat yan ganyan, no. O, wala ka nakikitang tornilyo na doon sa may taas na yun, o dito sa baba. Ang ginawa namin dyan, ito, bago namin ito binaluktot, nandyan yung tornilyo niya sa ilalim. Hindi na lang makikita yan sa lugar na yan. Tapos itong isa, yan, nandyan din yung sa ilalim niya. Doon namin hinigpitan sa may taas na yan. So ganun lang, para wala tayong nakikitang tornilyo sa labas. At na-install na namin yung structure ng bubong. Kahit na galvanisado, pinipinturahan pa rin namin para doble yung tibay niya at mayroon siyang panlaban sa moisture para malayo siya sa kalawang. Tapos kung napapansin nyo, malimit yung purlins kasi may sobrang tubular, iginabit na namin. So mamaya pagkatapos nyan, install na natin yung bubong niya, at yung bubong niya ay rib type. Ayan o, nakakat na namin. Ayan, ikakabit na namin yan maya-maya lang ng konti. Yan, binubungan na namin. Kahit maliit, mahirap, oh. Nais-slide yung nagkakabit. Kaya lang ito, inuulan na naman kami. Ayan, habol-habol at inuulan na. Yan, tago na tayo. Lakas, nanya na yung lakas na ng ulan. Paano tayo? Lakas na ng ulan. Okay. Ayan, nilalagyan natin ng sanipa. Yun, yung bakal na yun, oh. Para kahit shade lang, maganda naman tingnan. Kaya ito yung gagamitin natin. Hardy, hardy sanipa. 10 by 8. So, ayan. Ang thickness niyan, 1/2 inch. Yan, ika-counter nyo siya ng concrete bit, masonry drill bit pala. Yan, para pasok yung ulo ng tornilyo. Kasi kapag hindi nyo nilagyan ng counter na ganyan, counter sink, wala na. Pag i-screw nyo, nakalutang yung ulo ng tornilyo. So hindi kaya yung tabunan ng matilya. Ayan, tapos na natin yung sheet na nilagay natin. Ayan, sa awa ng paulan-ulan, natapos din. Ayan, balik tanaw tayo dun sa dati. Ayan, di ba? Bagsak na talaga, bulok na yung kahoy niyan, eh. Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko na kasama yung maliit na yan, tapos ginawa ko ng diretso para kasama na yung aircon mabubungan. O ayan mga idol, natapos na naman uli namin yung maliit naming project dun sa itaas. Ginawa namin kahit ulan ng ulan, nakatapos pa rin kami. Salamat ng marami uli sa inyong panunood sa aming video. At doon sa mga hindi ngayon lang nadaanan ng video na to,
Pwede naman po kayong mag-subscribe para malaman pa ninyo yung aming mga ginagawang mga repair, para sakali may mapulot kayong mga tips para kayo na lang ang gagawa sa susunod. Ano po, salamat ng marami sa inyo. Ito muli ang inyong lingkod, ang inyong Anluwagi. Sumasaludo sa inyo. Sa Anluwagi, walang maliit na trabaho, una ay serbisyo. Thank you.